September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak, bumabalik kay Catherine Daniel Padilla at napakalaki pong insulto sa kanya yung kumalat na kwento ng jutay issue. Nung nasa Europe si Daniel at gumagawa ng commercial ng isang inuming nakahihilo at nakalalasing, bakit nandun din si Blythe? Ngayon, talagang dito at sa iba-ibang bansa, Catherine Daniel pa rin pinag-uusapan. Napakainit, kanya-kanya ng opinion. Alam mo, marami nga nagsasabi, parang bumalik daw yung era ng Guyan Pit, ng VN Bo, parang ganon. Parang ganito kaapektado ang mga tagahanga kapag nag-aaway ang kanilang mga idolo, lalo na pag naghihiwalay. At saka maswerte sila ngayon kasi may social media. Kaya talagang lalong lumawak ang usapin. At nakararating sa kanila, tumatawid ang mga impormasyon, di ba? Kaya lang natagalan talaga. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit ba natagalan? Nako, kasi nga di ba sabi nga ni Catherine, napilit nilang inaayos. Couple of months ago. Pero wala na talaga, hindi na talaga may ibabalik ang nakaraan. Meron akong source na nagkwento sa akin kung paano at bakit nagsabi na si Catherine sa kanyang mga magulang tungkol sa kanila ni Daniel. August pala, yung timeline tama tayo eh. Agosto pa lang nakita na natin yung pagbabagong anyo niya, no? Yung nakatupis na niya, nagpapawis na siya, ganyan. Tapos iba nakita na yung skin, skin diba? So, August, September. September, si Daniel pabalik-balik daw na umiiyak, bumabalik kay Catherine, pero matigas na ang puso ni Catherine Bernardo dahil ang dami-dami nang nakararating sa kanyang mga kwento na ang iba ay dinismiss niya sa kanyang isip at puso, pero yung iba, pinahalagaan niya. Ito pala yung lagi doon naroon, pumupunta sa bahay nila, si Catherine. Yan yung ilang beses na bumabalik. At syempre, ang lalaki kapag sinusuyo uli ang nakahiwalay na kasintahan, lahat na, lalabas na yan, pakikiusap, pagsusumamo, pag-iyak, makuha lamang ulit ang emosyon at ang pagmamahal, di ba? Yun. Ngayon, hindi naman alam ng mga magulang ni Catherine kung ano nangyayari. Hindi nagsasabi si Catherine. Napansin na lang daw ni Tita Min at saka ng father niya na hindi halos makakain, laging malungkot, tapos nakita ng mami na umiiyak. Nakarelate yung ina, may problema ka, sabi raw. Doon na bumigay si Catherine. First time na nagsabi sa kanyang ina. Ganun naman talaga di ba? Kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Tama. Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, di ba? Yung mga pagkukulang, pinupunan mo yun, sumosobra naman, di ba? Parang ganon. So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng mga magulang na meron talagang problema. At sinabi na. At ang unang-una na talagang naging hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Catherine tungkol kay Andrea Brillantes. Di ba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi maraming beses daw. Yung paglipat kasi ng kondo ni Daniel, matagal na yon. Pero ang kwento nga, di ba, doon daw nagpupunta si Blythe. Oo, parang gano'n na nangyari nun. At di ba nadadamay pa nga si Richie Rivero ngayon. Ano nga ang sabi niya? Akin ang huling halakhak. At saka, time is the best storyteller. Ito na, kaya binabalikan na naman mga tao yung kwentong yun kay Richie. Ito na yung sinabing gusto mo, maglantaran tayo. Kasi hinamon niya yung kaibigan ni Clyde. Na si Bea. Ang sabi niya, si Bea, gusto mo maglantaran tayo kung sino ang kumakabit? Yun ang sinabi niya. So tumatak yun. At ngayon binabalikan yun dahil nga nangyari na nga itong triangulo ng Daniel, Blythe at Catherine. Yan yun. Kaya kakalungkot na kinailangan pa ni Catherine na mag-suffer talaga ng mahabang panahon. Hanggat maaari binubuo niya siguro sa kanyang isip at puso yung pagsusumamo ni Daniel. Mahal niya eh. At saka, ito na yun kailangan yung tanggapin. Ano ba? Matatanggap ko ba? Mapapatawad ko ba? O lagi akong paulit-ulit na ganito? Yun, di ba? Ano ang sabi? Kapag minsan ginawa, parang hindi naman namin kasama. Kapag minsan ginawa na lalaki, hindi na pwedeng ulitin yun. Anong hindi na pwedeng maulit? Alam mo, life is not too short. Kapag minsan ginawa, siyempre hindi na pwedeng ulitin ng lalaki yun. Pag minsan ginawa, siyempre maaari pang maulit. Ganun ba ibig mo sabihin? Oo, ganun na. Diba yung, siyempre pag ginawa niya, at saka kasi alam mo mahirap kasi, hindi ko sa cut nila ito, pagka yung babae na kasi umayaw, talagang matindi. Kahit anong pang gawin ng lalaki, kahit susunuin, palumuhod pa dun sa harapan mo. Kapag ba ng babae na, teka, ayaw niya na ako. Hindi ko na maaasahan pa ang loyalty mo. Tama. Diba? Lalo pat nagsalita si Daniel doon na ang loyal lang sa kanya ay ang kanyang asong si Summer. Diba? Hindi raw siya inuhusgahan kung sino siya. Diba? Kaya sabi nga ni Wendell, bakit hindi na lang aso karelasyonin niya? Diba? Ay, aso-aso na naman. Diba? Anong asong-aso na naman? Ay, diba anong aso din? Nagpalit din si Enrique Help si Liza sa aso. Ano yun? Diba nung pinirma na aso yung bit niya. So, ipinagpalit niya si Liza sa aso. Ito na naman ngayon, pinagpalit ng isa pa yan, yung tambalan na yan. Piling na pinaniniwala ang kanilang mga tagahanga na sila pa rin eh. 2022 pa lang pala, wala na. Diba? Nagsasakayan lang. Talagang pinapakiramdaman nila yung galaw ng publiko at ng kanilang mga tagahanga. Niloko pa
pa nila. Oo, nga. Correct. Kaya nahihirapan ngayon sila. Kung anong gusto nila, ikwento ngayon sa atin. Nahihirapan na sila. Wala naman maniniwala. Correct. At saka, mahirap na sila kasi sabihin nila hiwalay na kami. Kakalabanin mo ba ang number one love team ng Pilipinas? Daniel. Hindi na kayo papansinin ng mga baser, hindi kayo papansinin ng mga... Diba? Ano nga Oo. sasagan nga ng issue ng Catherine Bernardo at Daniel Padilla sumingit? Oh, wala. Meron ba pumansin? Wala eh. Wala. Nagsada na lang. Oo, nababakasakali. Meron pa ba? Gusto ba nilang kunin yung nasa limelight ng paghiwalay ni Catherine Bernardo at saka ni Atensyon. Daniel? Oo, yung atensyon ng tao. Hindi nila pwede makuha yun. Pero basta ginawang minsan, Ay, kapag ginawang minsan, pagka ginawa ng minsan, hindi na ulit. pinanindigan ng kapag ginawang minsan, kaya pa uling maulit. Ulit, Maaari ulit, pang ulit. maulit. Yun yun. Eto, lundag tayo sa pangalawa nating issue. Oo. Ito po, meron po itong kasensitibuhan. Una, malaking sampal kay Daniel Padilla at napakalaki pong insulto sa kanya yung kumalat na kwento ng Jutay issue. Ang pangit nito. Oo. Ang mga involved dito, yung pinagbibintangan nung una na si Jillian Vicencio, Oo. na di umano ay nakarelasyon din niya at niligawan niya na nakarating kay Catherine. Ito namang si Sofia Andres, best friend ni Catherine. Kaibigan din naman ni Sue Ramirez. Paano ang sequence ng kwento? Naku, eto na. Dahil nag-uusap ito si Sue at saka si Sophia. Oo. Na parang sinabi daw ni Jillian na shoots daw Oo. ito si Daniel Padilla. Kaya doon nagsanga-sanga na bakit ganon? Ito mabilis nito si Jillian na. Oo, agad-agad nagbigay siya ng payag na Oo. huwag na ako'y damay dito. Oo. Wala akong kinalaman dito na pinaniwalaan ni Kay Catherine, oo, nag-repost ni Catherine yung sinabi niya na Oo. thank you at naging matapang ka sa pagluta kapag sabi ng katotohanan. Oo, yun. Kaya lumabas na naman ang kwento, sinundan na naman na bakit itong mga nalilink na ito nagsasalita. Bakit itong si Blight na nalilink, ang tagal-tagal na nalilink kung kanina hindi nagsasalita. Yun ang hinihintay ng bayan. Oo. At maging si Catherine siguro, yun din ang hinihintay niya. Yung pabulaanan kung sila man ni Daniel ay totoo na nagkaroon ng relasyon. Pero si Jillian mabilis, di ba? Yes. Pero alam mo itong jutay-jutay si Daniel issue na ito, pinutakti ito talaga. Oo, grabe. Nakakahiya, di ba? At saka yung magsabi ka ng jutay sa isang lalaki. Sampal na malaki yun. Oo, sasabihin sa isang lalaki, bakit? Nakita mo? Oo, nga, Di ba tama. ganun? At saka parang kung totoo na sinabi yan ni Jillian Vicencio, may nangyari sa kanilang dalawa. Ay, oo. Ba't mo nalaman na Jutes? Di ba? Oo, tama. Ang sabi pa dyan, yung jutay-jutay issue niyan, nanggaling daw ito sa mga panig ni Andrea para malihis ang Ay, kwento. diversionary tactic. Correct. Parang ganon. Pero, ikaw, tatanungin kita, jutay ba si Daniel? Hindi ako naniniwala. Bakit? Nakita mo na ba? Hindi kasi 'di ba, mayroon kasabihan na pag matangkad yung tao, Oh. 'di ba? Tapos pag sinabi na kung ano ang size ng sapatos mo, Nako! Meron akong kilala Oh, director, ano size naman? 10. Oy, Oh. tapos, Ano? Pwede mo sabihin, pag naka-shorts, ano? Ano? hindi kasi ang kasabihan kasi ng mga ano, 'di ba? Lalo na sa mga Yung ilong, di ba, barometro? Oh, mayroon Sabi. ito, malaki daw Kapag malaki daw ang ilong, Dax. Dax. Oo, oo. pag malaki daw ang paa, Dax daw. At saka dahin tuturo. Oh, yun, di ba? oo. Pero it doesn't follow. Hindi lahat. Case to Hindi case lagi. basis yan. Oo. Oh, so kay si Daniel para sa'yo, para sa akin siguro hindi. Oh. Hindi sa jutay. bakit si Robin, sabi mo, Jules? Si Senador Robin. Uy, hindi ko naman ano yun. Oh. Di ba tumitila? Ano mo, ikaw, pagdating sa nota. Hindi, pero alam mo ito issue nito jutay na ito. Siguro meron yung iba kasi ng mga, hindi ikukwento ko sa inyo mga pang-reverse psychology ng mga bading. Di ba? Pagka may boyfriend sila, siyempre alam mo naman pag nakapokus yung, ay, gwapo naman ang ano mo, boyfriend mo, di ba? Siguro ano yan, tapos sasabi, kasi parang malaking ilong, sasabihin naman ng badik, jutay lang yan. Kaya hindi totoo sa lahat ng Oo. pagkakataon. Oo. Case-to-case basis Oo. yan. Pero ni-style na bading yun, para hindi na mag-interact. Agawan. Mag-interact ang kaibigan niya, kasi may kaibigan ng mga ahas niya, di ba? Oo, mga anaconda. Mga anaconda ng mga kaibigan. So, diba, sa gawan. So sisiraan mo lang yung jowa mo para di ahasin? Kasi sabihin ko, idiots lang yan. Oo. Sisiraan ko yan. Pero, ang totoo, talagang alam niya ang mga kwentong ganyan eh, di ba? Oo. At saka ang pangit, na pag-usapan, ang tawag kasi yan sa literary singkapan, yung pag-aari ng lalaki at babae. Singkapan ang tawag dyan. Ang pangit na ito, damay si Sue, damay si Sofia Andres. Oo. Pagkatapos itong si Jillian. Hindi maganda, tapos ang focus, yung Isang pag-aari lalaki. ng isang lalaki, di ba? Pangit. Pero marami nagagalit kay Sofia Andres, ano? Marami, sabi, nako, eto na naman ang sawsawera ng bayan. May palagay-lagay pa ng diamond sa pintuan. Oo. So, meron pa nakalagay doon, mayaman naman ang asawa niyan, bakit nakikisali pa to kung ano? Kaya nga. Siguro malungkot ang buhay nito, may mga Ganyan, ganyan. oo. Pero alam mo si Sofia, alam ko mabait ito eh, kasi nung magpunta sila sa Madrid, Spain, ang Jess Vlog, lumapit sa kanya si Jess, yung isa Oo. nating dumpster diver na kaibigan, nakipag-picture taking sa kanya, agad-agad, siya pa ang lumapit. Kaya doon mo makikita yung ugali na artista eh, no? Totoo. Sa umpisa pa lang makikita mo na eh, di ba? Correct. Yung magpapa-picture taking ka, gano'n. Hmm. Tapos iisnabin. Si Sofia hindi, nagpa-picture siya. O, Correct. nakapag-selfie siya. Yun mga maaalala mo talaga pag talagang At gumagapang gumugulong yung kwentong ganyan. At si Sue Ramirez lalo naman, napakakwela. Ay, oo nga. Oo. Super yan, no. Naloka nga ako,
bakit napakabait naman din si Ramirez? Bakit na-involve sa mga Dinamay-damay. ganyan-ganyan mga At kwento? kasi nga, mali yung pinagsimulan yung kay Jillian. Mali Oo, dapat yun okay. di ba? Kaya- Niliwanag niya, wala siyang kinalaman. So wala rin katotohanan yung tungkol sa Jutay issue. Ay, wala. Di ba? Kasi gano'n na nga kung sino yung mga malalapit doon kay Catherine, doon sinasama-sama-sama nila yung mga kwento, doon damay-damay. Oo. Pero, eto naman, di ba, ikinaila nila na nagkikita sila. Oo. Paanong nangyari nung nasa Europe si Daniel at gumagawa ng commercial ng isang inuming nakahihilo at nakalalasing? Bakit nandun din si Blight? Ay, Sa Spain. Pero na hindi siya kasama dun sa TBC. Hindi siya kasama sa TVC. Oo. Ang kasama ni Daniel na umalis, si JC, yung kapatid niya. Tapos nagtagpo sila sa Spain. Ayan na. Yan. So may balita nga doon na plinano daw talaga nilang dalawa ito. Tapos may lumalabas din na peke na post ni Daniel Padilla na she is not to blame in this issue, something like that. Oo. Na nung magsimula kami mag-date, Wala tapos na na kami sila. ni Catherine. Oo. So ako hindi ako naniniwala na si Daniel yon. Ilalagay mo ba naman sa alanganin ng sarili mo na pagkatapos mo mag-deny? Oo. Ididiin mo yung sarili mo? Correct. At Diba? sino pa ngayon ang maniniwala? Oo, kasing kahulugan lang yan nung dininay ni Carla Estrada yung my son is Na not a cheater. hindi ko ginawa yan, hindi ako nag-post yan. Na naiintindihan po namin dahil mataas masyado yung pagkakagamit ng mga termo ng Ingles. Sa pagkakaalam namin, tabi-tabi po at hindi namin minamalit si Carla. Hindi yun ang kapasidad niya sa Command of English. So, hindi siya yung ganung magsalita. Hindi siya yun. At saka naniniwala kami doon.